Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Dito po tayo sa ikalimang buwan ng pagpapasalamat. Dalawang bahagi ang pagtatalakay natin ng sitas sa bawat pagpapasalamat. Yan po, ang bigyan natin ng buhay, yung unang aralin, ayon po sa Ebanghelyo ng Apostol Mateo, sa Kapitulo 10, versikulo 16 hanggang 25. Ito po ay sinulat base po sa mga pangyayari na kung paano sinugo ng ating dakilang Panginoon ang naging dalawang alagad. Ito yung mga pamamaraan upang sa ganon ay pahayag nila ang salita ng Diyos. Kumbaga, hindi kasi madali ang magpahayag ng salita ng Diyos. Kumbaga, meron ding dapat nasusundin at pag-iingatan upang sa ganon mailayo sa katahamakan ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Anong sabi? Narito, sinusubo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Managpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at managpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Kung titingnan po natin, tayo pong lahat maaaring kabilang doon sa sinusubo ng ating dakilang Panginoon. Pero po, sa kabila ng mga ugali ng mga tao sa ngayon, katulad ng lobo, na magpahayag ka lang ng salita ng Diyos, iba na ang tingin. Parang may paglibag pa, may pagtutuya, may galit, dahil kapag nasasakop ng salita ng Diyos, yung dawi o ugali ng tao, nagigipo silang mga lobo. Ngayon, dapat po naging katulad tayo ng tupa. Ang tupa po, kapag dinadala sa giikan o kaya pinapatay, wala po siyang imig. Kahit hunin niya, hindi mo mapakinggan, kahit putulan mo yan ng kuko, kahit yan ay bitayin mo, kahit yan tanggalan mo ng balahibo, o kaya kahit anong gawin mo yan sa tupa, hindi po siya nagre-reklamo. Ibig sabihin, ang mga sinusugo na magpahayag ng salita ng Diyos, kapag tayo'y nasa ilalim ng pamamahala ng ating dakilang Panginoon, kinakailangan po maging katulad tayo ng tupa na hindi nagre-reklamo kapag sinusugo tayong magpahayag ng salita ng Diyos. Dahil, kung tayo po ay nagre-reklamo, matutulad tayo sa kambing. Ang inihalimbawa nga dito ng ating dakilang Panginoon, maging katulad ng tupa. Ano pa ang sabi dito? Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas. Ang mga ahas po, kapag may kalaban, kapag tayo niyang dapiin o talunin, nandoon siya. Hindi siya sumusuko. Pero po, kapag talo siya, halimbawa, mas malaki sa kanya o mas matalino sa kanya, kaya daig siya sa puwersa o kaya sa laban, ang ginagawa po ng ahas, lumalayo siya. Hindi yung sugod ng sugod. At magpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Ang mga kalapati po, kung titingnan natin, kapag nag-aalaga tayo ng kalapati, kapag sa loob ng isang pamilya, palaging nagtalo-talo at nag-aaway-away, may kaguluhan na, ang mga kalapati po, lumalayas yan. Ibig sabihin, ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng mga pagtatalo o away. Kaya dito, kung tayo po ay sinusugo na dalhin ang salita ng Diyos, dapat po unang-una, kung hindi natin kaya, halimbawa,
pagdating ng pangangaral, dinidebate tayo, lumayo na tayo dyan. At kapag papunta na sa kaguluhan, lumayo na rin tayo dyan. At dapat po ang ugali natin maging katulad sa tupa na maamo hanggang sumunod kahit ikamatay man natin alang-alang sa talangan ng Ebanghelyo o pangangaral ng salita ng Diyos. Katapwat, mga pakaingat kayo sa mga tao sapagkat kayo ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo hahampasin sa kanilang mga sinaguga. Kaya kung titingnan natin dito, may warning sapagkat hindi natin alam ang mangyayari dahil siyempre, nasa labas tayo, nandun tayo sa publiko, nangangaral ng Ebanghelyo, pwede tayong ihabla. Lalong-lalo na kung wala tayong permit, wala tayong kadahidahilan para magpahayag doon. Kaya po kinakailangan, nasa proseso po lahat. Sabi dito, oo, at kayo dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, sa pagpapatuto sa kanila at sa mga hintil. Kaya po, kung tayo po maninindigan at magpapatutuo sa ating dakilang Panginoon, wala po tayong dapat ikatakot sapagkat pumapanig po tayo sa katotohanan. Pumapanig tayo ayon sa kalooban ng Diyos, kaya tayo'y sinusugo. Ibig sabihin po, hindi natin sariling kalooban, kaya tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, kundi dumadaan lang sa atin na tayo'y isang panoorin ng mga anghel. Minsan, napapahamak tayo, parang ang tingin sa atin, parang nakapalibot sa atin ang mga manglilibak. Kaya po kung titingnan natin, manahan lang tayo doon sa pangangaral. At higit sa lahat, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, tunay nga po, hindi niya tayo pababayaan. Yan po ang pinakasusi niyan. Pero kung halimbawa, ang purpose, nangaral tayo ng Ebanghelyo tapos nakikipagtalo sa atin, hindi na po tayo dapat makipaglaban yan. Ibig sabihin, mas marunong pa yan sa atin. Kaya ang gawin natin, lumayo na lang natin. Dahil lumayo na lang tayo. Sabi nga, magpakatalino kayong katulad ng ahas. Kung halimbawa may diskusyon na, nagpapataasan na ng karunungan, minsan, papunta na po yan sa kaguluhan, kaya dapat po layuan na natin yan. Hanap tayo ng iba na bukas ang pag-iisip, handang tumanggap ng salita ng Diyos at doon natin mapapakita sa kanila na may pagkakaiba-iba po talaga ang mga tao, dipindi po sa kanilang kakayahan tumanggap ng aral ng salita ng Diyos. Pero kung halimbawa, nagmamagaling at nagmamarunong, kung halimbawa, dinidebate na tayo, layuan na natin sila. Sapagkat hindi na po yan makabubuti. Pwede pang mag-away o magtalo dahil lamang sa pananaral ng salita ng Diyos. Tatapwa, pagka kayo ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yaon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Kaya po kung tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi po dapat tayo matakot sa mga sasabihin natin. Lalong-lalo kung halimbawa inihagla tayo, gumawa ng dahilan upang tayo ipahamak. Kapag nasa atin po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi po dapat tayo matakot sapagkat nandiyan nga sa kalooban natin. Pero kung tayo, ang layunin lang natin, parangalan ang sarili, tapos nangangaral din ang Ebanghelyo, ang mangyayari niya, kapag malayo o wala yung Espiritu Santo na nananahan sa buhay natin, kahit anong gawin natin dyan, hindi tayo tutulungan ng Espiritu Santo sapagkat wala na siya sa atin. Kaya unang-una, paano natin dapat panatilihin sa ating sarili na nananahan ng Espiritu Santo? Sabi nga, huwag ninyong pighatiin. Ibig sabihin, tumitira lang ang Espiritu Santo sa malinis na puso. Pero kung nangyayang galit, puot, inggit, hinanakit, sama ng loob, wala pong puwang dyan ang Espiritu Santo para manahan. Ang mangyayari po yan, sarili lang, kalooban, kaya siya
gumagawa o nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero kung nariyan ang Espiritu Santo, magagawa natin yung mga halimbawa na ginawa ng ating dakilang Panginoon ang maging mapagpakumbaba na kahit tayo'y libakin at tuyain, handa tayong tumanggap ng anumang mga naririnig natin sapagkat tayo po'y sumasa Diyos. Nandoon lahat na yung pagtitimpi, yung pagpipigil, at kung ano-ano pang mga bagay na mahirap gawin kung tayo po'y nabubuhay lang bilang ordinaryong tao. Pero kung nariyan ang Espiritu Santo, kaya natin gawin ang magpigil. Kaya natin gawin ang magpahaba o palawakin ang ating pag-iisip. Yung pagpapasensya, pahabain natin. Sa makatuwid, ang Espiritu po Santo, yun po ang nagtuturo sa atin upang maging maamo, upang maging matalino, upang magpakatotoo tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nito, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Ibig sabihin, idinipinsa tayo. Sapagkat sinugo kanya tayo. Pero kung hindi tayo sinugo ng Diyos, marahil wala pong magdidipinsa sa atin. Kaya, kung mula sa Diyos ang pagsugo, nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos, kung sino yung nagsugo, yun po yung magdidipinsa sa atin. Hindi niya po tayo pababayaan. Ano ba sabi dito? At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan. At ng ama ang kanyang anak. At naghimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang. At sila'y ipapapatay. Totoo po yan. Sapagkat nagdamisan, kung halimbawa sa loob ng isang sambahayan, ang isa doon sinugo mangaral ng Ebanghelyo. Tapos yung kapatid naman, iba yung ugali, tinatamaan yung kanyang mga gawi. Pagka minsan po sila maglalaban. Halimbawa, nakapagpahayag yung anak ng Ebanghelyo, tapos sa bungero naman yung magulang. O kaya, nabababae naman yung kapatid. Maglalaban-laban po talaga sila dyan. Kaya ang mangyayari, mananaig doon yung may mga mananaig pa rin sa kanila yung kaguluhan o hindi pagkakasundo sapagkat naglalaban-laban po kasi yan yung kabutihan at kasamaan. Pero saan po lulugar yung mga sinugo para mangaral ng Ebanghelyo? Kung hindi kaya ng pangangaral, idaan na lang natin sa panalangin. Baka sakaling mabuksan ng pag-iisip, magsisi at magbalik loob ng sa ganon, mapabilang din sa mga gumagawa ng mabuti. Ano ba sabi dito? At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Totoo po yan. Kapag tayo po ay nangangaral ng Ebanghelyo, ihalimbawa natin sa totoong buhay natin sa ngayon. Kapag tagapangaral ka ng Ebanghelyo, ang mangyayari po yan, marami pong mga manlilibat. Nandiyan na naman nga si pabanal-banal, palagi may dalang-banal na kasulatan, sa forma, sabihin dugyot, o kung ano-ano pang mga panlilibat, mararanasan po natin yan. Pero kung tayo po'y nasa pagpapasakop ng ating dakilang Panginoon, dinadala natin ang kanyang pangalan, tayo po'y kapupuotan. Sino ba naman ang napupuot sa ating dakilang Panginoon? Walang iba yung kalaban ng Diyos. Sapagkat sila, gumagawa ng masama, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng kasamaan. Walang iba yung diablo. Ngayon, nasa ilalim naman tayo ng pangalan ng ating dakilang Panginoon, hindi po kalaban yung kapwa natin, kundi sila'y ginagamit lamang upang sukatin kung hanggang saan ang ating paninindigan. Nang sa ganon, ay pagpatuloy natin yung pagganap ng ating sinumpaan sa makatuwid bagay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya po, may tinatawag itong pagtitiis. Ano po ba ang mga dapat nating pagtiisan? Kahit inaaraw-araw tayo ng kapitbahay, kahit araw-araw tayong sinisiraan o diniluwahagi, ang pagtitiis po, kinakailangan marunong tayong mag-adjust ng ating sarili. Dapat ang pagpapasensya natin napakahaba at napakalawak.
na kumbaga nasasaid na yung kakayahan natin sa kakapanalangin, sa kakaayuno, pero bakit hindi pa rin nagbabago? Sabi nga, ang magtiis hanggang wakas. Hindi natin alam yung wakas. Pwedeng wakas yan ang ating buhay. Kaya kinakailangan po, magtiis tayo. Pagtiisan natin yung mga kapitbahay natin na gano'n. Ugawin na talaga nila yan. Pero kung tayo po, yung pagtitiis na yan, ilalakit natin sa ating sarili, magtatamok tayo ng kaligtasan. Bagaman tayo'y namatay dito sa ibabaw ng lupa, hindi natin naabutan ang pagbalik ng ating dakilang Panginoon, pero may kaligtasan naman tayong inaasahan na ibibigay ng Diyos sa atin. Datapwat, pagka kayo'y pinag-uusig nila sa isang bayan, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan, sapagkat sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Kaya po kung titingnan natin ngayon, doon sa bayan ng Israel, ang pangalan ng ating dakilang Panginoon, kapag sinasambit doon sa bayan ng Israel, sa panahon ngayon, pinapahuli na. Ganyan po ang gobyerno doon. Ibinibilanggo nila. Ibig sabihin, kaya hindi talaga nila natapos yung pangingaral ng Ebanghelyo hanggang sa bumalik ang ating dakilang Panginoon. Sapagkat, kumbaga, lilipas ang panahon, may mga bago na naman sisipon na mga kabataan at magiging matanda, magsasalin-salin naman yung mga tagapangaral, pati yung mga tagapakinig, hindi po talaga nila matatapos hanggang sa bumalik ang ating dakilang Panginoon. Kasi generation for generation ang pangangaral. Panahon ngayon, magkakaedad naman yung mga tagapakinig, pero paglipas ng ilang panahon, iba na namang henerasyon ang mga ngaral. Kaya hindi po talaga nila matatapos. Kaya kagaya din natin, bagaman may mga itinaguyod ang mga ninuno natin, ang mangaral ng Ebanghelyo, pangalagaan yung grupo, hindi nila natapos. Kaya yung mga sumunod na henerasyon naman ang nagtataguyod at nagpapasunod. Yun po ang nangyayari sa ngayon. Kaya tayo'y nagpapatuloy na gumaganap ng ating sinumpaang tungkulin alang-alang sa kalooban ng Diyos. May pagpapahalaga tayo sa bawat isa. Sabi dito, hindi mataas ang alagad sa kanyang guro. Hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Kung i-apply natin dito sa ating templo o sa ating pagkakapatiran, meron tayo ditong tinatawag na Panginoon o kaya alila. Meron yung nasa mababang kalagayan, mayahambing mo yun sa alila, at yung naman Panginoon, yung mga leader, yun yung nagpapatupad. Kaya kung halimbawa, member lang tayo, tapos pangunahan na natin yung leader, hindi po dapat mangyari yon dahil hindi po hihigit ang alipin sa kanyang Panginoon. At ganun din, hindi rin mataas ang alagad sa kanyang guro. Doon sa nagtuturo at sa tinuturuan. Ibig sabihin, yung nagtuturo, yung nagli-lecture, nung nagbibigay ng mga batayan, kung paano natin ginaganap ang ating pagkakapatiran, kinakailangan po may respeto doon sa mga senior. Kaya kung titignan natin, may mga nauna, yun ang tinatawag na matatanda sa iglesia. Yung mga kabataan, yun naman dapat ang magpapasakop doon sa mga matatanda ng iglesia. Kaya kung titignan natin, sabi nga doon sa aralin ng isang linggo, sa mga kabataan, magsisuko kayo sa mga matatanda. Kaya po tayo, tinuturuan tayo dito na magkakaiba po talaga ang level. Kung hindi tayo karapat-dapat makilibel doon sa nakalibel, dapat manatili din tayo sa mababa. Darating din ang panahon na kapag lumipas na yung mga leader na nanghina na rin o natapos na rin ang kanilang ministeryo, tayo namang nasa mababa na natuto na tayo naman yung magiging leader. Yan na po ang mangyayari niyan. In generation na naman po uli. Ibig sabihin, kapag humina na rin yan, may bago na namang henerasyon na sisibol. Magpapatuloy naman yan. Kaya po, bigayan lang naman yan. Kaya habang hindi pa dumarating yung panahon para tayo'y manguna,
magtiis-tiis lang muna tayo. Darating din ang panahon, tayo naman yung susunod sa mga nauna sa atin. Yan po ay nasa banal na kasulatan. Sabi nito, sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro, at sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung pinanganlan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sangbahayan, gaano pa kaya ang kasangbahay niya? Kaya kung titingnan natin, maaaring darating ang panahon, yung mga alagad magiging kalibil ng kanyang guro, at yung mga alipin o alila, magiging katulad din ng Panginoon. May tamang panahon po doon. Sabi natin sa isang aralin, kagaya ng isang nagtatanim, may pagtitiis, hindi apurado. Kumbaga, hindi mo pwedeng madaliin na tinanim mo ngayon bukas lang aani ka na. Kinakailangan talaga may pagtitiis. May tamang panahon upang yan ay magbunga. Kaya nga, kumbaga, sa pagtatanim, may tamang haba kung papaano siya una magkakaroon ng supling, ng ugat, at sila'y sisibol, at pagkatapos yung magbubunga. At pagkatapos yun sa kapag dumating na yung pagbubunga o yung pag-aani, yun na rin yung kapanahunan niya. Kaya kung titingnan natin, ang bawat isa sa atin may kapanahunan. Kaya po, kung tayo po ay pinagkalooban ng karunungan ng Diyos, kumbaga i-preserve lang natin yan. Darating ang panahon, magagamit din natin yan sa hinaharap. Ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa takdang panahon na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Yan lang po ang may babahagi natin sa oras na ito. Salamat po at nagpalain tayo ng Diyos at isang magandang gabi muli sa ating lahat.